Hello, church and attendees. Date ay August 14, this year 2025, and i-record ko ang part 7, second part ng part 7 on the series Spiritual Gifts. And ito ay patungkol pa rin sa gift of giving. So, para ma-refresh din tayo ng previous na discussion o yung first part nito, so ano ang biblically ma-expect sa isang merong gift of giving according to Romans chapter 12. So remember, the basis ulit ng series or lecture series natin ay itong Romans chapter 12. Na-mention ang gift of giving dito sa verse so here in verse 8, the last verse. So after ng exhortation, giving. So kung ang gift may giving, sabi ni Apostle, then give with simplicity. O ibig sabihin ng simplicity dito, wala yung motibo na hindi tama. So walang hindi nahaluan ng kung ano-ano mga pag-iisip kaya mo lang gagawin yung pagbibigay. So talagang nagmumula ito sa kaibuturan ng puso dapat. And i-connect natin yung 12:8 dito sa verse 13, which is, so another expectation is distributing to the necessity of saints and given to hospitality. So tatlong bagay ang ina-expect kapag may gift of giving. Magbigay without any false motives and share to others' needs, especially to the church members or church people. And then you practice hospitality. So again, kung mayroon kang gift of giving, itong tatlong ito ay dapat makita. Or kung you're still in search kung ano ang gift mo, so makakatulong itong tatlo sa iyo kung nakikita mo ito na desire ito ng puso mo, goal ito ng puso mo, gusto mo itong magawa. Okay? So, also, sa pag-aaral natin na nakaraan, meron akong diniscuss na tatlong Bible characters na possible na ang kanilang gift ay giving. Una, si Mary, na kapatid ni Martha, and then ni Lazarus. And then, ikalawa, si Zacchaeus. Then, ikatlo, si Lydia. Si Lydia na taga Philippi, o unang convert ng region of Macedonia. So, let me continue yung discussion na ito. Sa tingin ko ay shorter ito compared sa first. So, ang isa pa pong character or characters na maring ang gift nila ay giving ay yung si Aquila and then si Priscilla. Now, maring isa lang sa kanilang may gift of giving or both of them. So, however, always pag ginagamit or nami-mention ang pangalan kasi nila, lagi silang as a couple, as one. So wala tayong way para to determine which of them. Kasi nandun yung unity nila sa kanilang mga nagawa. So first evidence na makikita natin yung mga expectations ng gift of giving sa kanila. Kasi po, maraming citations sa Bible na kung saan tinanggap nila ang mga mananampalataya sa kanilang mga bahay. I repeat, mga bahay, kasi hindi lang isang bahay mayroon sila. Aquila and si Priscilla. To mention, ang mga tinanggap nila, number 1, si Apostle Paul at mga kasama nila. And number 2 ay si Apollos as an individual. And then, number 3
ay ang isang church in Asia, which is probably the Ephesus. And then, number 4 ay isang church na nasa Rome. So, ipakita ko sa inyo ang mga biblical passages that will prove this number 1 evidence, first evidence. Let's go to Acts 18. So, mainly ang references natin will come from Acts 18. Look at Acts 18 verse 3. It says, and because he was of the same craft, ang he dito ay si Apostle Paul. At nung nakarating siya ng Corinth for the first time for mission work, Paul abode with them. Ang them dito yung mag-asawa Aquila and Priscilla. First time na meet ni Paul ang mag-asawa. So magkapareho daw silang work or craft and wrought. So pareho sila nagwo-work, pareho silang ang craft nila is tent making. So kasi yun ang in-demand na vocational na course noon. For by their occupation, they were tent makers. Now, anong makikita natin dito sa passage na ito? He abode with them. So, ang setting ng Acts 18 ay nasa Corinth City, in the region of Achaia. Kakagaling lang ni Apostle Paul sa Macedonia region. Nagkaroon ng churches doon in Philippi, in Berea, and then Thessalonica. And tumakas siya sa persecution, nakarating siya ng Athens, which is Greece. And then, pagkagaling niya doon, napadpad siya sa Corinth. So doon sila nag-meet. So, ibig sabihin po, may bahay ang mag-asawang Aquila Priscilla sa Corinth City. And he abode with them. Ibig sabihin po, na tinanggap ng mag-asawa si Paul, na-meet nila, magkapareho sila ng trabaho, in-invite ng mag-asawa si Paul. And so this is one evidence na si Paul stayed with the couple. Another verse, Acts 18:26. So same chapter, same book. And he began to speak boldly in the synagogue. Ang he naman dito si Apollos. So after ni Paul, kailangan munang umalis ni Paul. Ang goal niya is makarating ng Jerusalem. So eventually nakarating siya Ephesus. But sila Aquila and Priscilla natili sa Corinth. And na-meet na mag-asawa ang isa pang manggagawa si Apollos, whom when Aquila and Priscilla had heard, so pumasok sa synagogue ang mag-asawa, na-timingan nila doon si Apollos, narinig nila magturo si Apollos. And anong ginawa ng mag-asawa? Tulad kay Paul, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. So this is the evidence na kinuha ng mag-asawa si Apollos at pinatuloy sa kanilang bahay in Corinth City. Okay? So, third passage, 1 Corinthians 16:19. So, ano sabi ni Apostle Paul sa sulat niya sa Corinth, first epistle? So, towards the end na po ito. The churches of Asia salute you. So, sumusulat si Paul sa Corinth, and probably nasa Ephesus si Paul. Kaya sabi ni Paul sa Corinth, binabati kayo ng mga churches dito sa Asia, one of which is Ephesus. And then, pinapabati rin kayo ni Aquila and ni Priscilla. Salute you much in the Lord. Bakit? Di ba galing din ang mag-asawa nito sa Corinth? Namit nila si Paul and then eventually si Apollos. So, sa bahay ng mag-asawa sa Corinth, sino ang pinatuloy? Si Paul and then eventually si Apollos.
with the church that is in their house. So, ito po yung isang evidence na assuming nasa Ephesus Church si Apostle, nasa Ephesus si Paul nung sinulat niya ito, one of the church in Asia, and then si Aquila and Priscilla, paano niya malalaman ni Apostle Paul na nagpapakumusta ito mag-asawa? Ibig sabihin, nagkita sila doon sa same city. Ibig sabihin, nag-migrate from Corinth to another city in Asia, Ephesus, si Aquila and Priscilla. And sabi, kasama ng mag-asawa na nagpapakumusta ay yung church. So ano yung church ito? So Ephesus Church, nagpapakumusta din. Now, saan nagtitipon yung church sa Ephesus? Sabi, that is in their house. So ano ibig sabihin nito? Nung may bahay, second bahay, ang mag-asawa sa Ephesus, ang church tinanggap nila. So hindi lang individual ang tinatanggap nila, kundi ang buong church. Anong common denominator sa lahat so far na tinanggap? Puro ligtas, puro mga anak ng Diyos na katulad nila, at puro po parte ng katawan ni Hesus Kristo. So, pinatuloy. Okay? So, yan po ang third na passage. And then, ang fourth and last na passage sa Evidence 1, Romans 16:5. Likewise, greet the church that is in their house. So, sabi ni Paul, kayong mag-asawa, binabati ko, and then yung church na nasa bahay ninyo. So, let me read yung 16:4 para maging malinaw na ang tinutukoy po ay si Aquila and si Priscilla. Okay? So, Romans 16, 3, beginning in 3. Greet Priscilla and Aquila. Ayan. So, nagsimula yung pagbati sa mag-asawa ni Paul sa 16:3 ng Romans. Ibig sabihin, nung sinulat ni Paul ang Romans, nabalitaan na niya na sila mag-asawa po lumipat na sa Rome ulit. So, galing silang Rome dahil sa mayroong pagbabawal, nasipa sila sa Rome dahil mga Hudyo nga pinagbawal muna temporarily, and then so pumunta sila ng Corinth. So nung pwede na ulit, bumalik sila sa Rome. So may bahay sila sa Corinth, may bahay sa Ephesus, may bahay sa Rome. Pansinin ninyo ang laging ginagawa nila. Sa bahay nila, tinatanggap nila ang church. Okay? So, very unusual na ministry, no? Hindi nyo makikita sa text, pero ito yung mga behind the text. Paano kaya nakabili? Kasi simula pa po siya kay Abraham, binibili na po ang lupa eh. Pati ang bahay, pinapagawa. So, ginagastusan. So, maisip sana ninyo, paano nakakapundar, nakakabili ng properties yung mag-asawa? Ibig sabihin, magaling silang humawak ng pera. Siyempre, una, kasi nagtatrabaho. Ikalawa, pag nagtrabaho, hindi sila ubos-ubos biyaya. Nagbibilang sila, naglilista sila, nagmamanage sila. Kaya tingnan nyo, kung hindi nila alam yung kita nila, hindi nila binibilang, hindi sila bibili. So, napakaganda na
yung property ng mag-asawa na pakinabangan ng katawan ni Jesucristo. Kaya pag tinignan mo ang history ng Church ni Jesus Christ sa first century, house churches. Ngayon, pag pinag-uusapan natin house churches, hindi natin pwedeng hindi mabanggit mag-asawa, Aquila Priscilla. Bakit? Kasi yung houses nila may churches. Yung houses nila may churches. So, we're not sure kung may mga kasamang bata. Kasi laging silang dalawa lang. So, kita niyo yan? Kaya impossible po ang isang Kristiyano na mag-claim na may gift of giving pero hindi niya wala siyang galing para hawakan ang pera at palaguin. Take note ha, palaguin. Kasi magkaiba po na hinahawakan mo lang sa hawak mo o pinapahawak mo sa iba habang ito lumalago. So, hindi ka makakapundar ng mga properties, ari-arian, mga bahay kung wala ka po niyan. So, kumbinsido ako na dahil sa gift nila of giving, at least one of them, yung kalakasan na yon na dinevelop nila yung gift and then practice nila. So, of course, yung blessing, yung ganti, sa Diyos yun lagi. Ang blessing, ang kita, ang karunungan, at ang pagpaparami ng Panginoon kung ano man ang pinagkatiwala sa iyo. So, di ba unusual? Ang daming bahay, mag-asawa. Hindi dahil sa bakasyonan, kundi dahil sa para magamit ng church. So, anong response mo sa persecution? Pag sinipa ka sa kung saan ka nakatira, be ready talaga. So, ibig sabihin nun, ang yaman nila, dala-dala nila po. Ang galing din nilang itago kasi uso rin ng mga magnanakaw pero hindi sila na So, napakaganda po na maging modelo ito ng mga mag-asawa. Paano mo masasabi yung gift mo na giving? Hindi pwedeng wala kang hilig sa numero. Hindi pwedeng hindi ka magbilang and hindi pwedeng wala kang desire na mapalago o mapagyaman yon. Kaya kaawa-awa ang mga tao na nagsasabi, hindi naman mahalaga ang pera. Mahalaga po. Tanong nyo kaya yan sa mag-asawa, Aquila Priscilla. Okay? May walang ebidensya na dinonate sa kanila yung mga bahay. No? Instead, sila nagpapagamit freely ng mga bahay nila para sa churches. So, binili nila, ginastosan nila, dinesign nila para ma-accommodate ang churches. What a great blessing. See? So, unusual na Kristiyano, mag-asawa na ang goal is magkaroon ng iba't ibang bahay so that makapagsimula at makapagpatuloy ang churches. So, I'm trying to say here na ang may gift of giving, masasabi mo yan kasi magaling yan magpalago so that magkakaroon ng mga ari-arian o kagamitan na magagamit ng churches and makakatanggap ng mga mananampalataya. Yan ang unang ebidensya. Ang kalawang ebidensya ay, of course, sa pagtanggap nila sa mga mananampalataya. Hindi lang yung pinapasok. Ibig sabihin nun, talagang naging provider sila sa mga pangangailangan ng mga mananampalataya. And siyempre, ang basic lang naman na pangangailangan noon is matutulugan, mahigaan, mapahingahan, makakain, maiinom. At kasama na rin ang maisusuot. So, yun ang pangangailangan noon. So, saan ito makukuha ng mga ebidensya na ito? Doon sa mga text na
diniscuss sa inyo earlier na tinanggap, they took. So, pwede pong nag-volunteer sila kay Paul, dito ka na sa amin, gano'n. Alam mo, pag hospitable, ganyan, ikaw na magbo-volunteer na dito ka na sa amin. Naalala niyo si Lydia? Ganon din si Lydia, kina Paul, sa mga kasamahan pa ni Paul, si Silas. Okay? So, I'm sure sa inyo na inasikaso ng mag-asawa si Paul, si Apollos, ang Ephesus Church, and then yung Corinth, Rome Church. Okay? Sa mga cities, major cities pati ang bahay, ha? Take note. So, iba-iba naman ang presyo pag sa capital city. Capital city ang Corinth, ng Achaia, Ephesus naman in Asia, and then yung sa Rome, capital talaga. See? So, sana makatulong sa inyo na malaman yung gift ninyo. Pero, it doesn't mean na, mahina ako sa numero, hindi ko yung gift. Kasi pwedeng yung sinasabi mong hina mo sa numero ay dahil sa ayaw mo talaga, dahil sa tamad ka talaga. Kaya di ba, marami po na mga naturuan na ng budgeting ni Ma'am, marami na naturuan ng financial stewardship, biblical stewardship. Marami na naturuan na ang trabaho ay kailangan, ang kita galing sa Panginoon ay kailangan, mahalaga, kaya kailangan na ingatan para ang Panginoon ay pagpalain tayo. Pero talagang may mga makarinig nito, sasabihin, naniniwala, oo, tama, pero pinapalampas lang sa tenga. So, sa mga nakarinig niya na hindi naman ipinamuhay, kaya kawalan yan sa inyo. Kaya hindi kayo pinagkakatiwalaan ng Panginoon ng marami kasi hindi kayo tapat sa maliit o sa unti. Kaya pagsuriin mo ang mga Kristiyano na tila baga ay pirmi na lamang na ganun ang estado sa buhay. Ilang taon na lumipas, ganun pa rin ang kalagayan. Ibig sabihin po niyan, hindi yan matapat. Kasi imposible po ang Panginoon na hindi magbigay ng paglago kung matapat ang isang mananampalataya. So they provided. So yan ang my gift of giving. Mga kapatid, bisita, my gift of giving ay working, saving, and then sobra sa kanya o sa kanila ang resources, kaya able siya na magbigay o mag-share nito sa iba. And specific siya na mas gusto niya yung pinagkatiwala ng Panginoon, makinabang din yung mga anak din ng Diyos. So, ang gandang blessing talaga. Okay, third evidence ay yung mag-asawang ito, hindi lang sila mapagbigay in terms of monetary, in terms of physical needs, kundi pati po yung buhay nila ay handa nilang ibigay alang-alang kay Paul, Apostle Paul. So, tingnan niyo 16:4 of Romans. Who have for my life. So, ang tinutukoy nitong who ay sa verse 3 na yung mag-asawa. Anong ginawa daw ng mag-asawa? Sabi ni Paul, testimony ni Paul, lay down their own necks. Hiniga o itinaya, not in the context ng pagsusugal, tinaya nila ang kanilang mga liig
alang-alang sa buhay ni Apostle Paul. Ang ibig sabihin nito, imbis mamatay si Paul, sila yung dalawang nag-volunteer ng mga buhay nila as substitute. Kaya kung hindi ito ligtas, hindi ito nakaintindi ng gospel, which diniscuss ni Paul sa 1 Corinthians 15, hindi nila alam ang konsepto ng becoming substitute ang mga buhay nila instead of another man's life. So, kaya naman si Apostle Paul, sabi niya, unto whom not only I give thanks, so, kaya lubos daw yung pasasalamat ni Paul sa kanilang dalawa, mag-asawa. Hindi nakalimutan ni Paul. Hindi niya nakalimutan yung pagtanggap sa kanya sa Corinth. Hindi niya nakalimutan yung pagkita-kita nila sa Ephesus at nabalitaan niya yung church nandun sa bahay ng mag-asawa. And maging sa Rome na lumipat na yung mag-asawa o bumalik na sa kanilang bahay previously, ay ganun pa rin yung nabalitaan niya. Yung church nagtitipon pa rin doon. Kaya posible nga po na ang pastor mismo si Aquila eh. Kasi syempre head of the family. So, ang hamon dito, kung gusto mong maging pagpapala ka sa missionary or church planter or pastor or teacher, tutularan mo yung mag-asawa. So, before pa man ang church sa Legazpi magkaroon ng parsonage sa building, sa church building, so wala naman tayong patutuluyan sa mga bumibisita tulad ni Pastor Jed. So, ang nagkusa po niyan na magpatuloy si mag-asawa pong Brother Leo and Ma'am Joy. Sila talagang original Aquila and Priscilla ng Bicol churches. Ang unang pinapatuloy sila si Pastor Roy pag dumadalaw. Nung nasa Nasalaga, so dumadalaw, pinapatuloy. And then, pag dumadalaw si Pastor Jed, and then, pag nagpadala si Pastor ang Quezon City Church ng ibang worker. Si Conrad, si Brother Roland, and pamilya ni Pastor Roy, and iba-iba pa. So, tinulad nila, I believe, before pa man nila maunawaan itong mag-asawa, pinapit nila out dahil sa pag-ibig nga po. Kaya, yun po ang pagiging Aquila and Priscilla, pero higit pa po ang tunay na Aquila and Priscilla, higit pa po sa pagbibigay lang ng matutuluyan, ng pangangailangan, kundi ready ibigay ang buhay in the mission field. So kaya po ang Aquila and Priscilla ay missionaries. Kasi wherever they go, they see to it na may church. Tingnan nyo. Wherever they go, they see to it na may church. So, pwede masabi na church planter sila. Na-influensyahan sila ni Paul. Ngayon, missionary. Hindi marunong mag-manage ng pera. Kaya, palpak talaga. Hindi magagawa ito na patuloyin baga ang manggagawa o kaya ang church mismo. So, imagine ninyo silang dalawang gumagawa ng pag-prepare ng meeting place, pag-prepare ng makakain. Kaya lang, iba naman po kasi ang culture ng Baka maisip ninyo na yung pagkain, kung ano-ano ang linuto, iba po ang kultura ng Hudyo. Simple lang kasi ang pagkain. Sapat na yung tinapay. Tayo kasi ulam, kanin, tapos hindi nakukontento minsan sa isang ulam. So, hindi po ganun. Ganun pa man, nagpo-provide ng pagkain. Yan ang pinakamalaga.
So, i-take note ninyo ito na number 3 evidence. Giver, ang gift of giving nila talagang protective sila sa guest nila, and talagang kahit buhay na missionary, poprotektahan nila na in the sense na kami na lang ang mamatay, huwag lang yung host. So, naalala ninyo yung pag-protect ni Lot sa bisitang angels. So, ganun ang hospitality. Talagang, yun nga lang, hindi yung buhay niya ang ready niyang ibigay, kundi yung buhay ng iba niyang mga dalaga. Imbes na mamatay yung host, ay yung guest rather. Ang pang-apat na ebidensya, ito yung pang-last, second to the last. May ebidensya na sila ay nagbigay talaga with simplicity. Yung mga early text din po, ang basis natin yan. Anong ibig sabihin? Kung puro po ang paggamit noon, sige, balikan natin Acts 18:3. He abode with them. So si Paul tumuloy sa mag-asawa. So pwedeng hindi naman po kaya yan kung si Paul ang magsasabi, gusto ko dyan tumuloy sa inyo. Hindi naman. So mas consistent yung record ng Bible na yung mag-asawa ang may ugali na dito ka na sa amin. Kasi paano ko nasabi? Kasi di ba marami nga pong tumutuloy sa bahay nila. So, ibig sabihin, sila yung talagang ang motibo nila, dito na kayo, talagang napakalinis. Kasi church eh. In Acts 18:26 naman, they took him. So, yung mag-asawang kumuha kay Apollos, hindi kidnap, kundi kinuha, ibig sabihin, sa bahay. And hindi lang po yung pagbibigay ng mag-asawa, hindi lang po binigay nila kay Apollos yung basic needs ng katawan, kundi yung need spiritually ni Apollos, because in-expound ng mag-asawa ang way of God more completely or perfectly. The way of God ay na-mention or naituro ito ni John the Baptist. So, yung alam ni Apollos mula old hanggang kay John the Baptist. So, mas in-explain pa ng mag-asawa ano itong way of God ni John the Baptist. So, mas naintindihan ni Apollos dahil sa mag-asawa. So, lumawak yung kaarunungan ni Apollos dahil sa mag-asawa. Na kompleto. Yung perfectly dito, ibig sabihin completely. And the way of God is, una, i-send ni God si John para i-prepare ang mga Hudyo sa pagdating ni Jesus. So, ibig sabihin, most likely, tinuro ng mag-asawa si Jesus because si Jesus is yung successor ni John the Baptist. So, again, ang may gift of giving, it doesn't mean naman po na ang ibibigay mo lang ay pera o pagkain o damit o material na bagay. Kasi may ebidensya yung mag-asawa, ready mamatay, ibigay ang buhay. At yung mag-asawa, ibinigay yung mga aral ng Diyos o katuruan kay Apollos. So yan ang giver. Yan ang giver. Kaya, di ba, anyone sa inyo sa church na magaling mag-manage ng resources, posible po ang gift may giving. So, kailangan ikokorek ang puso kasi kapag hindi, namamali yung pagbibigay, hindi na simple. Kailangan sisiguraduhin mo na yung hospitality ay nakikita sa iyo. Kasi kung kahit mayroon kang napapaunlad na yaman, pero tamad ka mag-isip kung paano ito i-share, i-distribute, then walang practice of gift of giving sa'yo niyan.
So what about 1 Corinthians 16:19? Yung church na sa bahay nila. So malamang in-invite. Malamang in-invite. No, ganun din sa Romans 16:5. So yun po yung sabi ko na yung pagbibigay nila with simplicity. So ginagawa nila because yan ang best para sa Panginoon at para sa church. Ginagawa nila kasi makakalakas sa church. And last na evidence, talagang hospitable sila. Paano nasabi? Kasi di ba hindi lang isang beses natin nakita. Ginawa nila kay Paul, ginawa nila kay Apollos, ginawa nila sa Ephesus Church, ginawa nila sa Rome Church. So mag-individual o mag-group, anong tawag mo sa habitually ginagawa ang isang bagay? Kung yung gawain na yun is a hospitality, a work of hospitality, o di yan ang tawag mo sa taong yan or sa mag-asawa, hospitable sila. Okay? Kaya ano sabi ni Paul sa Romans 16:3? Binabati ko si Priscilla at Aquila na nasa Rome na. Anong tawag ni Paul sa kanila? Mga helpers ko yan in Christ Jesus. You see? So, if you have the gift of giving, helper ka pala sa mission field. Pwede ka maging helper sa mission field. So, importante pala sa missionary kung walang may gift of giving, importante may kasamang mayroong gift na ito. Kasi ito yung another gift na, di ba, kinategorize ko para madali ninyong malaman kung anong gift. Aside from praying po, ay identify mo muna ano yung mas malakas sa iyo. Gift of, work of hands or mouth. So giving is hands, kasama yan na ministry. Okay? So exhortation, sa kabilang mouth. Prophecy, mouth. Teaching, mouth. Okay? So, in summary nito, summary ng mag-asawa, so, marami silang tinanggap sa church, sa bahay nila, mga bahay nila. Providers sila. Great providers. Handa silang mamatay. Alang-alang sa isang guest nila or beloved nila na tinutulungan. And then, ang pagbibigay nila ay talagang tama sa puso nila. And then, hospitable sila. Okay, so sana at this point, remind ko kayo na ilan na rin ang narinig ninyo na discussion on spiritual gifts. Bali, ang natitira na lang na i-discuss sa inyo, balikan natin yung text Romans chapter 12. So, na-discuss na po sa inyo yung syempre prophecy, and then after ng prophecy, yung ministry, teaching, and then exhortation, and then ito na giving. So, nakalima na out of 7. So, mayroon na lang 2 pong na i-discuss sa inyo. So, 5 out of 7, I hope meron na kayong kasagutan sa tanong, ano ang spiritual gift mo? And I-encourage ko about this to discuss it also with me as your teacher and pastor so that because makakatulong sa church. Makakatulong and mabigyan tayo ng payo kayo. Then makapagpalakasan din tayo sa isa't isa. Okay? So, dito ako magtapos. Up next will be part 8, the gift of ruling.